Sound check, test 1, 2, 3. Magandang umaga po sa bawat isa. Paumanhin ho at tayo ho ay late na nakapagsimula ngayong umaga. Tayo ho ay sisigi sa atin hong gaunang parte ng ating gawain ngayong umaga ng ating Sunday School. And bago ho yun, we would like to welcome each and everyone na naririto ngayon and also ang ating mga kapatiran na kasama ho natin live via online sa ating live stream. At again, tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos na tayo may oportunidad na magministeryo way beyond sa mga walls ng ating iglesia, no? So kakaiba itong providensya ng technology, but we thank God for the providence of technology, but we must not abuse technology. Anong ibig sabihin? Kung ating ginagamit itong teknolohiya na ito ng live stream na pangpalit na sa atin hong pakikisama sa mga kapatiran sa pagsamba at sa ating pagtitipon-tipon, that's an abuse already. And again, alam ho natin na tayo dumadaan sa pandemya, but God has been answering our prayers. Ang pandemic hindi pa wala, pero ito ay nagsasubside na. At I would like again to encourage ang ating mga kapatiran, lalo na kung tayo ay well able and also kung bakunado na. Sabi ko nga ho nakaraan pa sa ilang mga kapatiran, pag pumunta ka sa mga malls ngayon, dyan lang sa Walter, ay ang dami ng tao, ang dami ng bata. And I think ang mga Kristiyano ay nakakarating sa palengke, sa Walter, pero hirap na hirap pa rin makarating sa bahay-sambahan. At totoo ang sinabi ng isang tagapangaral, minsan merong problema. At baka mamaya hindi na pandemya ang problema, baka spiritual ang problema sa maraming mga mananampalataya. So I do hope na tayo ho ay masumpungan ng Diyos na nagtatapat sa bagay na ito at maging patuloy pang masigasig sa atin hong mga gawain. So sa atin hong pagsisimula, ay hingin natin si Brother Gab na tayo ho ay pangunahan sa pag-awit. Books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, First and Second Samuel, First and Second Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Amos, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Zephaniah, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, First and Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First Peter, Second Peter, John, Jude, and Revelation. Tayo po'y magsing lahat. Tayo po'y tumawid sa Panginoon. Awitin po natin at Calvary. Here's this man in vanity and pride, carrying on while Lord was crucified, knowing that
Mercy, there was great, grace was free. Pardon, there was multiplied to me. Where my burdens all believers at Calvary. By God's word at last my sin I learned. Then I tremble at the heights burn, till my guilty soul imploring turn to Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdens all believers at Calvary. Now I give to Jesus everything. Now I gladly own him as my king. Now my raptured soul can only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. Where my burdens all for liberty at Calvary. Oh, the land, the true salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty God that got its plan at Calvary. Mercy there was great, grace was free. Pardon there was multiplied to me. Bear my burdens all for liberty at Calvary. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. And again, medyo paumanin ho na tayo ho ay nakapagsimula ng medyo late ngayong umaga. Pero welcome po sa bawat isang naririto, and I'm happy to see all the happy faces. Yeah. Well, I'm happy to see ang ilang mga kapatiran ho natin for the first time in a while. And I'm glad to see again si Nanay Pasing. Welcome po ulit. At kasama po namin kayo. At siguro walang mas babata sa atin kay Nanay Pasing. Ano ho? Pero salamat sa Panginoon at siya ho ay patuloy na binibigyan ng lakas ng Diyos. And also sa Kubol family and bagong bahagi ng Kubol family, si Baby, kunin ka kamantanda, Daniel, tama? Si Baby Daniel. Ayan, welcome sa JCVC. And I think meron pa ho tayong ilang mga bagong kasama. Ano ho? Bilang paalala lamang ho, also to conserve some space, yung ating mga kapatiran na magkakapamilya ay mamaya, pagkatapos siguro ng ating Sunday School, pwede naman ho kayong magtabi-tabi, pwede niyong pagsamasamahin ang inyong mga upuan. Pwede pa rin tayo makapaglagay ng upuan para ho sa iba. Okay, so muli ho, welcome. Tayo ho muna ay dumako sa isang sandali ng panalangin sa ating pagsisimula. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, we love you, we praise you, we thank you sa katapatan mo. Salamat, O Diyos, sa mahabang pasensya mo. Lord, kami po ay humihingi ng patawad sa aming mga pagkukulang sa iyo, lalo na sa pagkukulang ng aming pagmamahal, pagkukulang ng aming katapatan. O Ama, ikaw pong sumiyasat sa amin ngayon ng namang mga pagkakasala, hindi lamang mga nagawa ng kamay, kundi mga lumabas sa aming bibig, mga bagay na hinayaan namin na magliwaliw sa aming kaisipan at mga pagnanasa na hindi sang-ayon sa iyong kalooban at kabanalan. O Panginoon, patawarin mo kami. Lord, dalangin namin na tulungan mo kami sa aming pag-aaral ngayon. Bigyan mo kami ng karunungan. Tulungan mo po ang bawat isa, maging ang mga kapatiran na hindi namin kasama dito, O Diyos, na nakatunghay live stream. Nawa, O Diyos, ay lahat kami ay mga tuto sa iyong katotohanan. Buksan mo ang aming mga mata, O Diyos. Ayaw namin ng impormasyon lang. Kundi nawa ang mga katotohanan na aming makikita at malalaman ngayon ay patuloy na
Gamitin mo sa ikababago ng aming mga buhay, sa ikalalago ng aming pananampalataya, at lalong ikaiinit ng aming pagmamahal sa iyo. Ikaw lamang ang maluwalhati sa lahat ng ito, O Diyos, at lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, nais ko muling anyayahan kayo na buksan muna ang inyong mga Biblia sa isang talata sa 2 Peter. Dito muna tayo magsimula. Just to again encourage us sa katotohanan o sa atin hong ginagawa sa Sunday School. Bakit ba may Sunday School? Bakit ba meron tayong pag-aaral ng salita ng Panginoon na kagaya nito? Well, ang sabi ho kasi sa 2 Peter chapter 3, simulan natin sa verse number 17. And this is just an overarching na prinsipyo o principle para lang ho sa atin hong pag-aaral. Ang sabi, "Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness." So nandito yung panawagan, paalala, babala ni Apostol Pedro sa mga Kristiyano na mag-ingat, beware. Bakit? May mga error, may mga maling kaisipan, may mga maling katuruan sa paligid na ginagamit ng kaaway. Well, ano ang kailangan ng gawin ng Kristiyano? Paano makakapanatili na matatag laban sa mga ito? Well, ang sabi sa verse 18, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen." And the only point kaya natin binasa ho ito is that wonderful and clear na desire ng Panginoon as stated in the Word of God na gusto ng Diyos na tayo ay lumalim. Gusto ng Diyos na tayo ay matuto, to grow in grace and in the knowledge. At kaya natin pinag-aaralan ang mga bagay ho na ito. Particularly sa ating pinaka-lesson is about the doctrine of the Holy Spirit. And I hope kahit paunti-unti ay nakikita natin, oo nga, ganun pala. Sapagkat tama, maraming error sa paligid. Maraming mga maling katuruan at kaisipan na nasa paligid, even among many professing evangelical churches. Ang kanilang pananaw sa banal na spirito ay walang iniwan sa isang pakiramdam lamang. Yung iba ay ang banal na spirito ay present lamang kapag kinikilabutan sila. Pag hindi sila kinilabutan, pag hindi sila naiyak, pag walang matinding emosyon, parang walang pagkilos ng banal na spirito. At kagaya ng mga napag-aralan natin nakaraan ay ebidensya ng pagkilos at presensya ng banal na spirito. Una, kung saan naluluwalhati si Kristo sa iglesia. And then pangalawa, nakikita si Kristo sa buhay ng mga mananampalataya. Sapagkat sangayon sa Biblia, ang pangunahing aktibidad ng banal na spirito, particularly sa bagong tipan, ay hindi humihiwalay, kundi nakasentro kay Kristo. More of Christ. So mas nakikita natin na mas naipapangaral, naluluwalhati si Kristo, yun ay ebidensya ng presensya at pagkilos ng banal na spirito. Again, not just in the church as a congregation, but also sa buhay ng mga mananampalataya bilang mga individual. As Galatians chapter 5 said it, the fruit of the Spirit ay makikita sa buhay ng tunay na mananampalataya. So let's go on sa atin hong pagre-review. We studied about the personhood of the Holy Spirit. Nakita natin, and I hope naging malinaw sa atin, the deity of the Holy Spirit. Bigyan natin napansin at matinding pag-aaral itong blasphemy against the Holy Spirit. And again, whatever your personal conviction dito sa blasphemy against the Holy Spirit, we will not and should not divide the church over it. And I hope we are convinced in our own mind. And then the Holy Spirit in His Trinitarian relation. At babalikan natin yung isang punto niya. At narito yung mahalagang katotohanan, ang banal na spirito sa kanyang pagiging Diyos ay kapareho ng substance. At dito pumapali at kapos yung salitang Tagalog. At sapagkat sinabing substance ay parang ingredient o bumubuo. Alam naman natin, pag ginamit natin yung salitang yun, ang naiisip natin ay, ewan sa inyo, minsan naiisip ko ay parang nagluluto, may iba't ibang ingredient.
O pag tinignan mo yung ano man yung kinakain o iniinom, ingredients, ito yung bumubuo. Well, ang Diyos ay espiritu, hindi siya matter, wala siyang physical substance, pero kung ano man ang saan gagamitin ko ito sa very unique way, bumubuo sa kadyusan, yun din. Yung anumang bumubuo sa Ama at sa Anak, yun din ang sa banal na Espiritu of the same substance. Power, eternity or eternality, and attribute with the Father and the Son. In short, the Holy Spirit is co-equal, co-eternal, co-substantial. Ayun yung mga technical na mga term na ginagamit ng mga theologians, and those are very carefully crafted words para maihayag yung katotohanan na ang banal na Espiritu ay Diyos, kapantay, kapareho ng Ama, pero distinct person sa Ama at sa Anak. So the doctrine of the Trinity means that there is one God who eternally exists in three distinct persons, the Father, Son, and Holy Spirit. And these three persons, as we have said, co-equal, co-eternal, co-substantial. Pinag-aralan natin yung subordination within the Trinity, and this subordination is often seen as to show inequality or inferiority. Sinugo ng Ama ang Anak, therefore mas mababa daw ang Anak. Sinugo ng Anak at ng Ama ang banal na Espiritu, and kumbaga third level, lower tier ang banal na Espiritu sa kadyusan, not necessarily so. Point, at again, we're just summarizing ang mga napag-aralan natin. The subordination of the Son and the Holy Spirit is not ontological but is an economic subordination. At nandun yung dalawang mahalagang term. Yung ontological ay may kinalaman sa very being, very nature. At yung pagiging subordinate ng banal na Espiritu at ng ating Panginoong Jesus sa Ama ay walang kinalaman sa kanilang very being and nature, because in their very being and nature, they are co-equal, co-eternal, co-substantial. But itong low battery na ito, but itong subordination within the Trinity is an economic subordination. Subukan natin bawasan yun. Hindi naman umiitim sa It's an economic subordination, which means may kinalaman sa kanilang work or gawain. Within the work of, primarily nakikita ito at maliwanag sa work of redemption, meron sila kanya-kanyang gawain, and in those work of redemption, merong subordination. Okay? So, nandun sa gawain, wala sa kanilang very nature. The Holy Spirit and His Trinitarian relation. Merong equality, nabigay na natin, distinction, three different persons, and procession that is galing, isinugo ng Ama at isinugo ng Anak ang banal na Espiritu. Sa Lumang Tipan, pinag-aralan po natin. At isa sa madalas na natatopic ay itong Psalm 51 verse 11. At ang sabi ni Haring David, "Take not thy Holy Spirit from me." At marami ang nagde-derive ng doktrina na sa Old Testament daw ay pwedeng mawala ang kaligtasan dahil umaalis daw ang banal na Espiritu. And what we looked at ay itong katotohanan na ang Psalm 51 verse 11 ay hindi nagdi-deal sa issue ng kaligtasan, at ang seguridad nito, kung hindi ang binibigyang pansin nito ay yung pagiging hari, sapagkat hindi nakakalimutan ni Haring David kung ano nangyari kay Haring Saul. Sino ang hari bago si David? Si Saul. At ano ang nangyari kay Haring Saul? Inalis ng Panginoon ang banal na Espiritu kay Haring Saul. And ang ibig sabihin nun, ni-reject na ng Panginoon si Saul bilang hari. At yun ang katotohanan na tumatakbo sa isip ni Haring David. This is not about eternal salvation and the security thereof, but his preservation as the king na itinalaga ng Panginoon. So Old Testament and New Testament, at kagaya ng pag-aaral natin sa Romans chapter 4, ang kaligtasan ng mga Kristiyano sa Bagong Tipan ay pareho lang din ng paraan at basihan sa kaligtasan ng mga mananampalataya sa Lumang Tipan. Ang tanging pagkakaiba, sila ay nakatingin at umaasa sa pangako ng Diyos sa darating na Mesiyas. Sa atin naman,
tayo ay nakatingin sa dumating na. Sila ay nakatingin sa darating at magbabayad. Tayo ay nakatingin at umaasa sa dumating at nagbayad. Either way, ang basihan ng kaligtasan ay pareho lang. At ang ating conclusion mula ho doon, at least sa akin, because of our salvation ay para sa parehong paraan at parehong basihan kay Kristo, therefore the security is also the same. Hindi ho doon sa ay umaalis ang banal ng Spirit, nawawala. No. Kung tunay na mananampalataya ay mananampalataya sila dahil sa biyaya ng Panginoon at sila ay iniingatan ng biyaya ng Panginoon. Now, kung meron pang hindi na consider si Brother Paul, pwede niyo ho kung lapitan, pag-usapan natin, tingnan natin yung mga, pero as of now, I am convinced sapagkat sa Romans chapter 4, ganun pinaralel ni Apostol Pablo yung kaligtasan sa Old Testament and sa New Testament. Now, the work of the Holy Spirit in the world. At medyo excited ako sa ating pag-aaral ngayon sapagkat hopefully, mas ma-appreciate natin ang mga bagay-bagay na biyaya ng Diyos sa ating paligid. No? So, simulan reviewin pa rin natin yung ilang natalakay natin last Sunday. Isang problema sa mga maraming evangelical churches, pagdating sa banal na spirito, he is too spiritualized. Para siyang multo at wala siyang anumang function and relation sa mga material na bagay. Let me put it this way. Ang banal na spirito, kagaya sa pangalawang punto, he is too Christianized. He is confined to the believers only. Alam niyo ho, merong mga Kristiyano, confined ang banal na spirito within the church walls only. para bang pwede ka lang mapuspos ng banal na spirito within the church. That is the building. Much more kapag meron lang worship service. Masyadong nililimitahan at nakakulong ang banal na spirito sa kaisipan ng mga tao sa ganung mga konteksto. Well, as we have seen last Sunday, ang banal na spirito ay aktibo sa maraming kaparaanan at higit pa sa kayang ilulan ng ating kaisipan. Una, sa order in creation. Nakita natin ang aktibidad ng banal na spirito sa paggawa, sa paglikha ng Panginoon. Sabi sa Job 26:13, by His Spirit, and that is the Holy Spirit, hath He garnished the heavens. So kapag binasa nyo ulit ang Genesis chapter 1, at ang sabi, and God said, let there be light. And God said, ay naglagay siya ng buwan at ng mga bituin para sa mga seasons and marks ng seasons, and then day, separation ng day and night. Aktibo ang banal na spirito sa lahat ng bagay na yun. At isang magandang punto ho dito, at ako ho ay lalo pang namangha to be reminded of this thing. Ang sabi, all of creation is governed by different fixed laws that gives order to all creation. Laws like gravity, water cycle, thermodynamics, and etc. And that means sa lahat ng ito na ginawa at in-establish at nilagay ng Panginoon ay aktibo at gumawa at patuloy na gumagawa ang banal na Espiritu. So again, sana ho, at minsan nagpa-fellowship kami in Brother Daryl, minsan may tendency tayo na as we learn science, parang unconsciously, titignan na lang natin ang mga bagay bilang scientific at nawawala na sa kaisipan natin na involved at gumagawa at aktibo ang Panginoon. Yung ulan, kahapon ay umambon, ngayon ay makulimlim. Nung Biyernes ay umulan. At pag tinanong ka, saan ang galing ang ulan? Galing yan sa evaporation, and then pagdating sa taas, na condensation, and then yung ulap ay dumating dito sa lupa, and then yan na umulan, and then pupunta na naman sa mga yung tubig, dadaloy sa ilog, at yung ilog dadaloy sa dagat, at is water cycle. Then we lose ang pananaw patungkol sa Panginoon at sino naglagay nito? Sino ang nag-iingat nito? Bakit ito nangyayari? At patuloy nangyayari. Well,
Gamitin ko ilustrasyon si Brother Totoy. Si Brother Totoy ay dating nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya na gumagawa ng mga baterya at mga makinang malalaking hinahandle niya hindi 220 kundi 440 volts. Naalala ko minsan, kung ito Brother Totoy, may pagkakataon, muntik niyang mahawakan ng isang live na 440 volts. Hindi biro ang mangyayari. Iningatan siya ng Panginoon. Pero, ang pangunahing gawain ni Brother Totoy doon ay para patuluying tumatakbo yung mga makina. I-maintain. Tama ho, Brother Totoy? I-maintain yung mga makina. May nagme-maintain. May naglagay, may nagdisenyo, may gumawa, at may nagme-maintain. Sa mga makina, maaaring iba yung nagdisenyo, iba yung gumawa, iba yung nagme-maintain. Pero sa lahat ng sanlilikha, merong Diyos. At ang aktibong gumagawa ang banal na Espiritu. So again, bilang magulang, ako ho ay na-excite when I try to meditate dito sa lesson hook natin. Ako ay na-excite na one day, susubukan ko ipaliwanag kay Timmy, Timmy, ayun yung buwan na minsan gusto mong ipakuha sa akin. Ba't yan nahandyan? Anong yan? At bakit hindi yan umaalis? Hindi lang basta dahil may gravity, pull, and so on. Meron naglagay, meron nag-iingat, merong gumawa. At ipapakilala ko sa iyo ang Diyos na gumawa nito. So the wonder of this. So live and animate object. Yung mga may buhay. Psalm 104 verse 29, Thou hidest thy face, they are troubled, thou takest away their breath, they die and return to their dust. Thou sendest forth thy spirit, they are created. And again, this is pertaining to the whole of creation, every living thing. Kamakailan lamang ho, itong buwan na to, meron kaming isang asong nanganak. They are created. Even in those mga hayop na hindi natin pansin, aktibo na gumagawa ang Panginoon. Point, in the realm of nature as much as in the realm of the religious realm, it is the Spirit who gives and sustains life. So, hindi natin pwedeng isipin at hindi dapat natin isipin na nakakulong lamang ang banal na Espiritu sa tuwing may gawain sa church. Kung hindi, kahit saan natin itingin ang ating mga mata. Well, practical implications, appreciate the beauty of creation and the duty to maintain enriched nature and oppose its depletion. I-appreciate natin. Merong mga, may kasabihan nga, yun minsan may mga Kristiyano na too heavenly minded and no earthly good. Yes, may naghihintay sa ating mas maganda, mas dakila sa piling ng Panginoon, sa presensya ng ating Panginoong Kristo. Pero we can, as we stay here, I appreciate ang gawa ng Diyos. And there is, yes, meron tayong duty at we will see mamaya ho sa Genesis 1:28 to enrich, to develop, at hindi tayo dapat maging bahagi ng aktibong pagsira. Yes, we will be able to utilize, inutusan tayo ng Panginoon sa bagay na yon, pero nahandun din. At ang paglaban natin sa depletion nito ay nakatingin tayo dahil ang Diyos ang may gawa nito. Number 2, respect for life in general and grateful for our own in particular. Respetuhin natin ang buhay in general. Hindi tayo pro-death. And then, nandun yung ating gratefulness sa ating sariling buhay na minimaintain, sinusustentuhan ng ating Panginoon. Just another way of appreciating, sino dito ang nagising kaninang umaga? Parang, oo, ako. Bakit? Sinustentuhan tayo ng Panginoon. Now, let's add to that. Kung ikukonsidera mo kung paano ka nabuhay kahapon, karapat-dapat ka bang sustentuhan ng panibagong araw? Hindi, ano?
Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang karapat-dapat sana sa atin ay namatay na tayo. Pero sinistentuhan pa rin tayo. Yung biyaya na yun, yung dakilang kabutihan ng Panginoon. Yes, we come here to worship God at napakalaking biyaya ng ating kaligtasan. Pero meron bang dahilan na katakot-takot at hindi nauubos ang dahilan na maaari nating purihin at luwalhatiin ang ating Diyos na nagsusustento sa atin? Point, every believer can and should look around and behold all of God's creation and be in awe of the great power, care, and wisdom of God towards all His creatures. In all this, the Holy Spirit is actively involved. Sa lahat ng ito, aktibong gumagawa at kumikilos ang banal na Espiritu. So, hindi siya limitado sa mga, alam niyo yun, sa usapang Kristiyano, sa mga spiritual na bagay lang. Siya ay aktibo at kumikilos sa lahat ng mga bagay na nakikita natin. Even sa mga hindi mananampalataya. Even sa mga bagay na, sabi nga namin sa isang mangaral, sino ang nakakita ng napakagandang bulaklak ng cactus sa disyerto? Maaring walang isa sa ating nakakita noon, pero yun ay umusbong at yun ay bumukadkad at nagbibigay ng naghahayag ng kaluwalhatian at kagalingan ng ating Panginoon. Even doon sa mga yun na hindi natin tanglaw, ay aktibo ang Panginoon. Well, dito ako, sabi ko kasi sa inyo kanina, medyo excited sapagkat na-remind ako ng ilang mga katotohanan as I prepare this lesson, yung aktibidad ng banal na Espiritu sa mundo in human community. Tingnan natin kanina, in general of all creation, ngayon naman particular with regards to human community, to all human beings. At isa sa mga terms na may encounter natin kapag nag-aral tayo ng theology ay yung common grace ng Panginoon. Pag sinabing common, ay ito ay ang punto nito ay ito ay nakikita at available sa lahat, nararanasan ng lahat. Issue: man is totally depraved, but man does not live to the fullest intensity of their evil nature. Kung kayo ho ay sunod sa ating pag-aaral sa Time in the Word, yung katotohanan na ang tao ay lubos, ang buong pagkatao ay apektado ng kasalanan. Pero, pag tingnan natin, merong mga tao na mas masama at merong mga taong ubod ng sama, merong mga taong medyo masama, merong mga taong masama. Pero walang matuwid, wala kahit isa. Pero as we look around, ay hindi lahat ng tao ay namumuhay sa makasalanang paraan to the fullest of its intensity. Well, the question is, why? Because of this truth, a happy and good life is still possible in this fallen world and in the community of sinful men. Dahil sa katotohanan ito, ang masayang buhay at mabuting buhay ay pwede pa rin. Yes? Kung umuulan nung Friday at nagluto ka ng, sabihin natin, instant mommy, pero yung instant mommy din, nilagyan mo ng itlog, nilagyan mo ng binusang bawang siguro, o kaya pumunta ka doon sa Jazz Lugaw, umorder ka ng LBT, Lugaw LTB, Lugaw Tokwa Baboy, at merong masarap na suka. Na-enjoy mo yun, yes? Or sama-sama kayong pamilya at meron nangyari at nagtawanan kayo. Kamakailan, karaang linggo, birthday ho ng aming anak na si Timmy. Nag-enjoy kami. Lalo na nung yung isang pinsan ni Timmy, nung magbabasag na ng palayok, iniatras ko siya ng ilang hakbang. Pagbitaw ko sa kanya, pag sabi kong go, ang ibig sabihin kong go, lumapit ka na sa palayok. Ang go sa kanyang isip, magsimula na siyang humampas. Kahit malayo pa sa palayok. At nag-enjoy kami. Nagtawanan kami. Napakasarap. And you can go back even to your nearest or the sweetest
memories that you have. Pinakamasaya, talagang, parang yung time na yun na natatawanan kita, parang walang problema. Pati naging posible yun. Lahat ng tao ay lubos na makasalanan. Nandun pa rin ang biyaya at kabutihan ng Panginoon. Kaya ito ay posible. So how is this possible? Ang tawag nga ho dito is God's common grace. Answer, God by the Holy Spirit operates in certain ways among unbelievers to maintain a level of blessedness and goodness amidst natural evil. Yes, ang lahat ng tao na wala sa pananampalataya, ang sabi ng salita ng Diyos ay anak ng dyablo. Ang sabi ng Ephesians chapter 2, we're by nature children of disobedience, children of wrath. Yun ang ating kalagayan, by nature, because of our fallen condition. Pero sa kabila ng iyon, ay nagagawa pa rin na magmintena ng orderliness, nagagawa pa rin sa, again, iba't ibang kalagayan. Merong mga lugar na bagsak ang orderliness. At mas mahirap ang kalagayan ng iba. Now, question, mas masama ba sila at mas mabuti tayo kaya mas maganda yung kalagayan natin? At pag napunta ka naman sa ibang lugar, medyo mas asensado sila, mas okay yung security nila, mas mabuti ba sila kaysa sa atin? Mas karapat-dapat ba? So nahandun pa rin nga yung biyaya ng Panginoon, yung kabutihan ng Diyos. Again, yung ating kinote ng verse kanina, for the wages of sin is death. Anumang mabuti, maganda, masaya at masarap ay hindi tayo karapat-dapat. Sino man sa atin. Pero nararanasan pa rin natin. Kahit nung hindi pa tayo mga Kristiyano. Yes, ito pa rin ang biyaya at kabutihan ng Panginoon. So let's define this common grace. And let me borrow yung definition ni Louis Berkhof sa kanyang Summary of Christian Doctrines, a short book. Kung kayo bibisita sa book sale at makakita kayo ng kopya nito, invest on it. Maaaring ninyo magamit agad, pero ito ay napakaganda. Sabi ni Louis Berkhof, when we speak of common grace, we have in mind either, letter A, those general operations of the Holy Spirit whereby He, without renewing the heart, exercises such a moral influence on man that sin is restrained, order is maintained in social life, and civil righteousness is promoted, or those general blessings which God imparts to all men without any distinction as He sees fit. So ito daw biyaya na ito, apart from renewing the heart, that is hindi yung regeneration na kagaya ng aralan natin Wednesday and Friday sa ating time in the Word. Ito yung biyaya ng Diyos na kumikilos, yung impluwensya ng banal na Espiritu sa tao, not just sa Kristiyano, kundi sa lahat ng mga tao, at na-maintain yung order, na-restrain ng kasalanan, at yung civil righteousness ay napopromote, at yung kabutihan ng Diyos, yung general blessing ng Panginoon sa lahat ng tao. Si Sam Storm, sa kanyang article sa The Gospel Coalition, ang sabi, common grace as an expression of the goodness of God is every favor falling short of salvation. Lahat ng kabutihan, lahat ng maganda in short of salvation, na hindi kaligtasan. Halimbawa, hindi ka pa Kristiyano, nakaranas ka ng mabuti, or nag-birthday ka, that's goodness of God. Andun yung biyaya ng Panginoon, which this undeserving and sin-cursed world enjoys at the hand of God. Nag-i-enjoy pa rin. Nakakaranas pa nga rin ng mga ganda at masasayang mga bagay. This includes the delay of wrath, the mitigation of sinful natures, yung mitigation, yung pagpipigil, pagsansala, hindi bumubulusok, agad-agaran sa napakasama ng mga tao. And merong mga lugar, pag nanood ho kayo ng mga balita sa ibang mga bansa, may mga lugar na
tila baga walang restrained ang kasalanan. Bigla na lang kumakain kayong pamilya, biglang pwedeng pasukin ng mga armadong lalaki ang tahanan niyo at barilin kayong lahat. Buti sana kung barilin kayo lahat, ginapos at yung mga babae ginagahasa. Yung mga lalaki gagawing alipin at tagahukay ng lupa. May mga lugar ba ganun? Yes! Right this very moment. May mga lugar na parang walang pigil ang kasalanan. Question, mas mabait ba tayo at hindi nangyayari yun sa atin dito? Andun pa rin ang pagkilos ng Panginoon. Kagaya ng sinabi nga ni Louis Berkhoff, as He sees fit. At madalas sa mga tao nag-iisip, grabe naman si Lord, ba't niya hinayaan yun? No. Ang question na ito, ba't hindi niya hinahayaan sa atin? For the wages of sin is death. Ang mas nakakagulat at mas nakakapagtaka ay hindi yung merong mga masasamang nangyayari sa ibang lugar, kundi bakit merong mabuting kalagayan sa atin. Yun ang mas nakakapagtaka. So the delay of wrath, the mitigation of sinful nature, natural events that leads to prosperity, and all gifts that human use and enjoy naturally. Kahit yung mga unbeliever, merong mga unbeliever na mahusay sa musika, yes? Mahusay kumanta. At minsan pag pinakinggan mo, ang bihira, masarap pakinggan. Ang sarap na, pwede mong i-enjoy. Na-enjoy din ng iba na mga hindi mananampalataya. So, ang lahat ng masarap, maganda at mabuting bagay na ito ay hindi tayo karapat-dapat at hindi rin sila karapat-dapat. Biyaya ng Panginoon sa lahat. It's common grace, not saving grace, but common grace. Theological distinction, binigay na natin yung common and saving grace. God's saving grace is His gracious provision and work for our redemption, from foreknowing to glorification and everything in between. Hindi ko na pinagkahaba yung definition. Ito yung pagkakaiba sa saving grace. Ang saving grace ng Panginoon is we can trace it back to the Bible. Ang sabi, for whom He had foreknown. Mula sa foreknowing pa ng Panginoon. Mula sa pagpili pa ng Panginoon. Kailan? Before the foundation of the world, from eternity past. And it will, yung Ordo Salutis, yung golden chain of salvation, whom He foreknew, them He also predestinated. Whom He predestinated, them He also called. Whom He called, them He also justified. And whom He justified, them He also glorified. Yun ay saving grace ng Panginoon. So yun yung malaking pagkakaiba. Now, tingnan natin yung ilang mga aspeto nitong common grace. This is not just this, pero tingin ko mas ma-appreciate natin pag titignan natin ng konti ang ilang mga aspeto nito. Letter A, restraint of or from sin. Nare-restrain, yung mitigation ng kasalanan. Sa Genesis chapter 20 verses 1 to 6, wala na tayong time para basahin ang account na ito, pero merong hari, I believe ang kanyang pangalan is Abimelech. Dumating si Abraham at si Sarah, at sa takot na Abraham, nag-asawa kasi siya na napakaganda. Ang sabi ni Abraham, pambihira. Pag sinabi kong asawa ko to, na nasain nila si Sarah at para makuha nila, papatayin nila ako. Para hindi mangyari yun, magsisinungaling tayo. Sabihin mo kapatid kita, which is half-truth. Half-truth. Pero nagsinungaling pa rin. At ang sabi ng salita ng Panginoon ay nanaginip si King Abimelech at sinabi ng Panginoon, ikaw ay paparusahan, ikaw ay mamamatay sapagkat kinuha mo ang asawa ng iba. Noon pa lang ay mali na. Ang sabi ni Abimelech, Lord, ginawa ko to ng may ka-inosentihan. Di ba sabi niya, magkapatid lang daw sila? Ano ang sabi ng Panginoon sa verse 6, Genesis 20? And God said unto him in a dream, Yea, I know that thou didst this in the integrity of thy heart. For I also take note of these words, I, God, also withheld thee from sinning against me.
pinigilan kita upang hindi ka magkasala laban sa akin. Now, hindi binigay ng salita ng Diyos kung paano. Maaaring naging very busy si Abimelech at wala siyang time para bigyang atensyon yung bagong kuha niyang babae na si Sarah. Maaaring merong mga iba't ibang pangyayari upang maaaring nagkaubo, nagkasipon, na masama ang katawan at hindi naisip na bigyang pansin itong si Abimelech, si Sarah. Hindi niya alam kung paano. Pero sinabi ng Diyos sa direkta, I withheld thee. Andoon ang pagkilos ng Panginoon na pinipigilan niya sa kasalanan individually. So isa ito sa mga binigyan tayo ng silip ng Panginoon at yung tanong nga na bakit kahit na ang tao ay totally depraved, bakit hindi bumubulusok sa kasalanan? Bakit mayroong mga hindi Kristiyano totally depraved na minsan mas mabait pa sa atin? Again, nahandoon yung pagkilos ng Panginoon at pagpigil sa kasalanan. Therefore, I suffered thee not to touch her. Sa 1 Samuel 16 verse 14, just an observation na makikita natin yung katotohanan na yung karakter ni Haring Saul ay naging pasama ng pasama mula nung umalis sa kanya ang banal na Espiritu. There is that influence of the Holy Spirit. Now, in the opposite side naman, meron tayong mababasa sa salita ng Panginoon na kagaya ng pinag-aralan natin sa soteriology, yung hardening of the heart where God removes His restraint. Inaalis ng Panginoon yung kanyang pagpigil at ang lengguwahe ng Romans chapter 1, and God gave them up. Sa Romans chapter 1 verse 24, ang sabi, wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. Hindi naglagay ng kasalanan ng Diyos sa puso nila. It is in their own hearts, but God gave them up. Just maaring may kakapusan itong ilustrasyon na ito. Halimbawa ay malakas ang agos ng tubig at hawak-hawak mo yung bangkang papel at hinayaan mo. Natangin siya ng tubig. Nagawa niyo na yun? Malakas ang ulan, tapos merong kanal, na gano'n kayo bangkang papel. Hawak-hawak mo, hindi tinatangay. Hawak-hawak mo, hindi tinatangay. Hinayaan mo. God gave them up. Romans 1:26, for this cause God gave them up unto vile affections, for even their own women changed their natural use into that which is against nature. And again, pag sinunod nyo yung verse 27, women with women and then men with men. And this is against nature. It's not a celebration of love. It's a celebration of sin. So Romans 1:28, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind. Ayaw nilang panatilihin ng Diyos sa kanilang kaisipan. Pilit nilang inaalis ang Diyos sa kanilang kaisipan. And mga kapatid, hindi ito biro. Maraming mga Kristiyanong nagpapatotoo na ang whole public educational system, hindi lahat pero karamihan, generally, ang public educational system ng Amerika ay nakadesign to remove God sa kaisipan ng mga bata. Ituturo ang evolution at hindi pwedeng ituro ang Genesis chapter 1. Nakadesenyo ang edukasyon. Kung di tayo mag-iingat, madaling mangyari yun dito sa ating bansa. At ang sabi, as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. At yung convenient dyan, hindi lang yung convenience store, kundi to do those things which are not good. God gave them over for reprobate.
So, andoon yung magkabila, may mga kilos ang Panginoon to restrain people from sin. At mayroong mga kilos din ng Panginoon na hinahayaan niya ang mga tao. At babalik tayo sa ilustrasyon natin kanina, bakit mayroong mga lugar na ang mga tao, kapwa-tao ay pinapatay na para pumapatay lang ng langaw? Pero bakit sa atin napapanatili yung kaayusan? Na-enjoy natin na meron tayong kalayaan. Alam niyo, meron mga lugar, meron tayong like this very moment, meron tayong mga kapatiran sa ibang mga bansa na sumasamba sa Panginoon ng patago at sikreto sapagkat pag nalaman ng mga tao sa labas, lahat sila ay pwedeng arestuhin, ikulong at bitayin. Meron mga lugar na kamamatay ang pagiging Kristiyano. Pero bakit sa atin? Again, we're not more worthy, pero nandun yung grace, yung common grace ng Panginoon. God uses different means to provide restraints over the wickedness of man. Gumagamit ng iba't ibang mga kaparaanan ng Diyos para ma-restrain, para mapigilan ang kasamaan at pagiging makasalanan ng tao. Ano itong iba't ibang mga maaari at ginagamit ng Panginoon? External providence, government. Kaya may mga batas. Yes? Katulong. Parents. Pagdidisiplina sa mga bata. Laws. Again, bahagi na doon yung government. At yung government, sabi ng Romans chapter 13, yung mga nasa authorities, they bear not the sword in vain. Talagang meron silang binigay ng Panginoon sa human government ang gawain ng pagparusa sa mga gumagawa ng masama. Ano pa? Even pain. Pain? Naalala ko, kinukwento ng aking ate, yung aking pamangkin na si Joanna Faith noon, ayaw magpapigil. Talagang gustong hawakan yung takure na may mainit na tubig. Ayaw magpapigil. Nagwawala. Gusto ko yan! Sabi ng ate ko, hayaan nyo, pahawakan nyo. Nung hinawakan, nasaktan. Wala nyo. Umulit pa kaya? Hindi na. Hindi na. No? Halimbawa, ikaw ay nagdadrive at feeling mo ikaw si Need for Speed. O kaya ikaw si, ano yun? Yung, anong pelikula yun? Yung mga Fast and the Furious. Ayun. Kala mo ikaw si Vin Diesel. Si Vin Kerosene ka pala. At naranasan mo, napakabilis, hindi ka nag-seatbelt, labag sa batas, bumangga ka. At salamat sa Diyos, konting baling buto, daming sugat, ilang tahi. Ang sakit. Guess what? Sa susunod na sasakay ka ng sasakyan, magdadrive ka, anong gagawin mo? It restrains even. Nakuha niyo ho? So itong mga bagay na ito ay ginagamit ng Panginoon para mas ma-restrain ang mga kasalanan. Maging ang government at malaking ginaganapan ng mga magulang. Yung pagdidisiplina sa mga bata. Letter B, preservation of religious and moral sense. May moralidad pa rin, may kaisipan pa rin ng espiritual ang ilang mga tao, kahit hindi mga mananampalataya. Sa Romans 2 verse 14, ang sabi, for when the Gentiles which have not the law, they do not have the law of God, they do not have the written revelation of God, but what? Do by nature the things contained in the law. And again, kahit maging sa mga lahi ng mga tao hiwalay sa mga Hudyo, may mga batas sila na almost nagre-reflect ng mga kautusan ng Panginoon. May mga batas, even before ibigay ang Ten Commandments sa Mount Sinai, meron ng mga lugar na may mga batas na huwag kang bawal pumatay. Bakit? They do by nature the things contained in the law, having not a law unto themselves, which show the work of the law written in their hearts.
Ito ay common grace ng Panginoon sa lahat ng tao. Merong kautusan ng Diyos na nakasulat sa puso ng mga tao. Implications, number 1, or letter A, we must be willing to recognize the morally good acts of unbelievers. Morally good. Halimbawa, naglalakad ka, meron namamali mo, tapos meron taong nasa unahan mo, aring hindi siya Christian, tapos nagbigay siya. Is that good or bad? That's good. Merong moral goodness, merong makasulat na merong maaaring tinraining sila ng kanilang magulang na maging mapagbigay, or maaaring ito yung kilos at maaaring pareho kilos ng ebidensya yung batas ng Panginoon na nakasulat sa puso ng tao. So these are ma-appreciate natin yung morally good acts of unbelievers. So Luke chapter 6 verse 33 ang sabi, and if you do good to them which do you good, what thank have ye? For sinners also do even the same. Yung mga makasalanan, yung mga unsaved, they also do good to those who do them good. So do they do good? Yes. Nakagawa rin sila ng mabuti. Now, preservation of, result. This produces external morality and civil good, even Christian behaviors among unbelievers. Pag tinignan mo, parang, mag-behave, parang, Kristiyano kaya ito? Napaka-behave naman, may mga bata na dinisiplina ng mainam ng kanilang mga magulang, talagang pambihira. Lumaki ba ito sa Kristiyanong pamilya? Bakit ganito kadisiplinado itong bata na ito? So, produces external morality and civil good. Maraming politiko corrupt, pero hindi lahat ng politiko corrupt. They have moral goodness. Now, merong protesta ang mga atheists at sinasabi nila, ang tao ay maaaring mabuti kahit hindi siya naniniwala sa Diyos. And the answer to that is, yes, man can be good in a way, or in a way good apart from the knowledge of God, but this cannot make him truly good and never godly. Bakit? Ang sabi ni Jesus, apart from me, ye can do nothing. Ano yung good na nagagawa ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos? Well, it's out from the common grace of God. The law of God written in their hearts. Yung mga restraints na ginagawa at piniprovide ng Panginoon para sa civil goodness at makapamuhay ng may kaayusan ang mga tao. Implications, muli, this does not mean that their good deeds are pleasing to God as to become acceptable to God. Ayan, dito magkakaroon ng distinction. Yung bang ginagawa nila ay mabuti? Yes. Pero hindi ito mabuti na nagpapaging dapat sa kanila sa harapan ng Panginoon. Bakit? Kahit ito mga kabutihan na ito, sabi ng salita ng Diyos, but we are all as unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags. Are they righteousness? Yes. But before God, apart from Christ, they are filthy rags. Romans chapter 8, verse 7, simulat sa verse 8 na lang for the sake of time. So then they that are in the flesh cannot please God. Hindi sila nakakapagbigay kaluwalhatian. Hindi sila nakakapagbigay lugod sa Panginoon. Yes, maaaring yung ginagawa nila ay morally good. Imbis na ninakaw, imbis na abusuhin, tinulungan. Those are good. Pero hindi ito nakakapagbigay luwalhati sa Diyos at hindi ito ginagawa para sa kaluwalhatian ng Diyos at hindi ito nagpapaging dapat sa kanila sa harapan ng Panginoon. So let me pause here for a while. Baka meron mo naririto ngayong umaga na kinukumbinsi mo pa rin ng iyong sarili, huwag kang mag-alala, anumang sabihin ni Brother Paul, mabait ka pa rin. Again, apart from Christ, ang kabaitan mong tinatanganan ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Apart from Christ.
Ang sabi ni Jesus, walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Ang sabi ni Jesus, wala kang magagawa hiwalay sa Kanya. Lahat ng oo, pagsisimba mo, pagsunod mo sa magulang mo, pagtulong mo sa kapwa, yes, those are good at magandang ipagpatuloy, pero kung yan ang inaasahan mo para ikaw ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, no, they are filthy rags before God. They are filthy rags before God. So again, we must recognize the morally good acts of unbelievers. Letter B, we must recognize that even in their best disposition, man is a sinner that needs salvation. Ito yung punto na binigay natin kanina. Sa Acts chapter 10, merong mabuting tao, si Cornelio. Sabi sa Acts chapter 10 verse 2, itong si Cornelio ay devout, one that feared God, at higit sa malamang, he is a Gentile proselyte, with all his house, which gave much alms to people and prayed to God always. Pero sa verse 38 to 43, kaya na naginip si Cornelio, pinatawag si Pedro para maipangaral ang ebanghelyo kay Cornelio dahil sa kabila ng kanyang kabutihan, kailangan niya pa rin kilalanin at sumampalataya kay Kristo para siya maligtas. Kailangan si Kristo. Hiwalay kay Kristo. Listen, hiwalay kay Kristo, ang morally good na tao ay pupunta sa impyerno. Kasi siya'y makasalanan pa rin. Listen, sa mga batang naririto, pakinggan nyo mga bata, dahil malamang may mga batang naririto at sa tingin nyo sa inyong sarili, kayo'y mabait. Kung hindi kayo totoong mananampalataya ni Kristo, mabait kang bata na pupunta sa impyerno. Dahil ang kabaitan mo ay maduming basahan sa harapan ng Panginoon. Kailangan mo si Kristo na tagapagligtas ng makasalanan. The straight of sin, well, siguro dito tayo matatapos. Hindi natin yung letter C, endowments for earthly tasks. Yung common grace ng Panginoon ay pagbibigay din ng kakayahan para magampanan yung mga gawain natin dito sa lupa. Nung niligtas tayo ng Panginoon, hindi tayo sinabihan ng Diyos at sa church na lang kayo tumira at sumamba na lang kayo 24/7. Nagkaroon ng worship service 24/7. Bukas o mamaya uuwi pa rin bukas, marami sa atin papasok pa rin sa trabaho. Yes? Gagawin pa rin natin yung mga gawain kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Saan galing yung kakayahan na yon? Galing din sa Diyos. At merong mga unbeliever na sobrang galing ng kaisipan at kakayahan. Itong mga ini-enjoy nating teknolohiya, cellphone, smartphones. Lahat ba ng parte nito gawa ng Kristiyano? Walang Christian smartphone. Walang ganun. Merong smartphone. At yung matitinding utak na nagtulong-tulong at nagbigay ng idea para magawa ito at yun nagagamit natin. Sino makakapagsabi 10 years ago na magagawa nating mag-live? Dati kailangan mo ng daang-daang libong equipments para brought to you live. At kailangan mo ng mga patalastas para sustentuhan yun. Pero meron tayong mga kapatiran all the way from California, USA, nakakapanood sa atin live. So again, itong mga teknolohiyang ito, gawa ba ng Kristiyano? Maraming hindi. May mga kakayahan na binibigay ang Panginoon. Genesis 1:28, ang sabi, God blessed them, Adam and Eve, and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish and so on, and have dominion over creation. That word subdue and dominion meaning keep under, to dominate. At hindi yung to dominate, ako ang hari, para kang King Kong. No, ang punto nun is to take control, take charge over it. At kasama noon ay yung pag-tend doon sa nilikha ng Panginoon, pag-iingat, pag-utilize, paggamit sa mga nilikha at pinagkaloob ng Diyos sa atin. This is God's mandate to all men, not Christians only. Okay? Ito yung inutos ng Diyos, yes, kay Adan at kay Eva, at ang utos na ito ay sa lahat ng mga lahi ni Adan at ni Eva. And yes, oo, pumasok ang kasalanan at
nandun pa rin yung mandate ng Panginoon sa atin na yun. Hindi lang ito sa mga Kristiyano, not to Christians only. God has given man, take note, God has given man the ability to utilize what God has created to improve and fulfill His task. Binigyan ng Diyos ng kakayahan, ng kaisipan ang tao upang gamitin yung mga resources na ibinigay ng Panginoon para ma-improve, para mapahusay, magamit, maiayos at magawa yung trabaho na binigay ng Diyos sa atin. Implications, there A, we, take note, we may appreciate and make use of the skills and achievements of unbelievers. Bakit ako na-excite dito? Sapagkat hindi man hayagang sinasabi, meron ako na-encounter ng mga pastor, may mga na-encounter ako mga Kristiyano na ito ang kaisipan. There are Christians who have the idea that we should use Christian-made only products and services. Encounter na kayo ng ganun? Gawang Christian yan. Pag gawang Christian, mas spiritual. So, ang pupuntahan lang ang bibilin lang ay Christian-made t-shirts. Ang gagamitin lang ay Christian-made shoes. Ang susuportahang player lang sa NBA, yung nagpapakilalang Kristiyano. Ha? Alam mo, may idea ganun? At minsan, may tuksong ganun na dapat Christian lang. Ito pa, ang pwede lang iboto ay yung Kristiyano. Na seemingly, pag merong nagpapakilalang Kristiyano na siya ang tatakbo sa posisyon, automatic by default, dapat siya. No? Nakakuha niyo ho? God has given common grace, kakayahan, kaisipan, at kahusayan, hindi lamang sa mga Kristiyano at hindi tumutupolyado ng mga Kristiyano. Now, yes, given ang mga Kristiyano ay kailangan mag-excel. Let us do with our might what our hands find to do. At hindi dapat mediocre ang mga mananampalataya. Pero hindi monopolyado ng mga mananampalataya ang kahusayan. Subukan mo maghanap ng Christian-made only cellphone. Kung ikaw ay King James only, ang tumalabas sa autocorrect cellphone mo, mahirap ang kaunawaan. We must not lose sight of the pride and ingratitude of unbelievers in their endowments and achievements. Ito naman ay yung sa kabila. Yes, may kakayahan? Opo. Pero mga tao sa kanilang kakayahan, ito ay ginamit sa kasalanan. Sabi nga sa Romans 1, verse 20, for the sake of time, verse 22, professing themselves to be wise, they became fools. Ang tao ay naging napakahusay. Nakarating sa buwan. Alam niyo ngayon, basta may sapat kang pera, pwede ka magpagawa ng sarili mong rocket ship at pumunta sa outer space. Ang galing ng teknolohiya ng tao. Kamakailan lang, nakakita ko ng video clip na yung isang tao ay hindi siya nag-drive ng sasakyan, sumakay sa sasakyan, automatic, hindi siya nag-drive for 8 hours. Ganun lang siya. Kusa ang nagda-drive yung sasakyan. Hindi pa yun pwede dito sa atin. Sa dami ng sumisingit at lubak. Ang galing ng tao. Pero sa kahusayan at karunungan ng tao, they became fools. How? By rejecting God. Hindi nila kinilala ang Diyos. May kahusayan ba? Yes. Pwede ba nating ma-enjoy yung mga kahusayan na yun? Ma-appreciate yung mga kahusayan na yun? Opo. Mamangha pa rin tayo. Yes, itong yung maaaring teknolohiya o maaaring work of art, mamangha pa rin tayo. Yung Diyos na nagbigay ng kakayahan, grabe naman ang Diyos na nagbigay ng kakayahan sa tao upang makapag-develop, makapag-produce ng mga ganitong mga bagay. Pero wag pa rin nating alisin yung katotohanan na maraming mga tao, maraming kakayahan at kahusayan, pero hindi kinikilala ang Diyos na nagbigay nito. So yung grace ng Panginoon, yung kabutihan ng Diyos,
na nakikita at nararanasan at na-enjoy pa rin ng lahat. So this is the main point. God is truly the God of all creation. Even in the man-made creation, itong mga technological, medical developments na ito, andun pa rin ang kilos, providensya, at biyaya ng Panginoon. So dito ho magtatapos yung ating lesson ngayong umaga. And let me open for 5 minutes na meron ho tayo. Baka meron hong may tanong. Sa atin hong comment section, baka sakali, may comment lang po at hindi question. Ano po yun? Hello. Comment po ito ni Brother Jerome Panunsya. Opo. Sabi niya na karamihan sa mga believers ngayon, imbes na magpasalamat sa saving grace na naranasan nila, ay sa common grace sila nakafocus. And meron pang kadugtong siya rito. Yung repent daw po na sinasabi sa Bible, ibig sabihin dalawang bagay. Repent from naka-open and close parenthesis, bad works or sin, and repent from good works, which is the filthy rags. Good works. Yung bad works, yun daw po yung sin. Yung good works ay yung filthy rags. Okay, at naiintindihan ko kung saan siya nanggagaling doon. Repent from good works, ibig sabihin yung pagtitiwala mo sa good works mo for your acceptance to God is to repent from it, turn away from it, and turn to what Christ did for yourself. So thank you po, Brother Jerome. So siya ho ay madala at lagi nating nakakasama, nakatunghay sa atin via live stream. Binabasa ko lang ho itong mga ilang, again, hindi actually question, kung hindi ilang mga comments sa Bible, walang holy by itself, kung hindi ang Diyos lamang. So, hindi Holy Mary, hindi rin Holy Apostles, pero merong Holy Ghost, therefore, He is God. Andun yung punto. Hindi hindi daw pwede paliwanag ng science ang Bible, like the virgin birth, feeding of the 5,000, and Jesus walk on water. We accept it because we accept it by faith as revealed in Scripture. Meron nung sinabi dito, so pwede pala may fruit of the Holy Spirit, tama ang doktrina, claiming to be Christian, but have only knowledge, not true saving faith. I will omit yung salitang fruit of the Spirit because yung fruit of the Spirit ay gawa ng banal na Espiritu, which is pruweba ng nakatahan ng banal na Espiritu. So, hindi pwedeng may fruit of the Holy Spirit ang unsaved. Hindi uubra. Maaaring may morality. Yes? May moralidad, na train, at mayroong kabaitan, pero hindi ibig sabihin ay tunay na Kristiyano. So yes, maaaring alam mo ang totoong doktrina. Sabi nga ho sa Hebrews, narinig nila ang parehong ebanghelyo. They know the gospel. But not being mixed with faith, ay hindi sila nag-profit. So thank you po dun sa mga comments. Baka meron may tanong dito po sa atin ng congregation. Paabot lang sa inyo yung mic para marinig din ng mga kapatiran natin online yung inyong question, na maaaring question din sa kanilang kaisipan. Meron po ba? Sa mga bata, baka meron. Yung si Brother Daryl, baka meron. Ayun. Well, kung posible ba, tingin ko posible na ang isang mananampalataya ay makagawa ng isang mabigat na kasalanan. Ibig Yes. sabihin po ba noon ay nire-restrain? With regards po dun sa restraining grace po ng Panginoon. Ganon din po ba yon? Na kaya ba nagawa ng isang mananampalataya ang isang mabigat na kasalanan dahil nire-restrain ng Panginoon yung kanyang biyaya sa Withhold. withhold ng Panginoon. Ginamit ko lang yung word na withhold dahil yung gamit natin sa lesson ng word na restrain ay actually pagpigil sa kasalanan.
So baka ma-mix up yung word na gamit ng word na restrain. So ang tanong po ni Brother Daryl, kung nag-gets niyo ho, ano ba, that's two questions. One, pwede bang mahulog sa mabigat na kasalanan ng Kristiyano? Yes. Pwede. Walang exemption doon. Now, kagaya ng pag-aralan natin sa series natin ng katangian ng totoong Kristiyano, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. 1 John chapter 3, he that is born of God, sa translation sa ESV, does not practice sin. That is not his practice. Hindi siya nagko-continue sa kasalanan. Pwede bang mahulog? Opo. Pero hindi siya namumuhay at nagpapatuloy sa kasalanan. Now, ang tanong, yun ba ay dahil winidhold ng Diyos yung kanyang restraining grace? Yun siguro yung ibig sabihin. Sa salita ho ng Panginoon, ang sabi ng James chapter 1, ang tao ay natutukso sa kasalanan at hindi dahil winidhold ng Panginoon yung kanyang restraining grace, kung hindi when he is tempted out of his own lusts. Ang nagiging maingat ang Biblia ho sa bagay na ito. Yes, merong act of judgment ang Panginoon, kagaya sa Romans chapter 1 where he gave them over. Hindi naglagay ng bagong kasalanan, kung hindi pinahintulutan ng Panginoon sila sa kanilang nasa ng kasalanan. Sa ganung kaparaanan, magbubulusok sa kasalanan. Pero kapag nahulog sa kasalanan, nagiging maingat ang Biblia na hindi inilalagay sa Diyos ang sisi. Never. Hindi natin pwedeng sabihin na pag tayo yung natukso at nagkasala, tinukso kasi ako ng Diyos. Sapagkat maliwanag ang salita ng Diyos, ang Diyos ay hindi natutukso at hindi nanunukso. Ang pag nahulog sa kasalanan ng isang Kristiyano, ang sabi ng salita ng Panginoon, it is out of his own lust. Not because of the lack of or the removal of the restraining grace ng Panginoon. Now, much more titignan ko, kapag hindi nagkakasala, andun yung biyaya ng Panginoon na nagre-restrain sa atin. So, hindi rin siya dahil pumalya ang Diyos, pero alam natin na kung siya nahulog sa kasalanan, ito ay nasa ilalim pa rin ng soberanong kapahintulutan ng Panginoon, pero never itong magiging dahil sa na ang cause o nagdulot ng kasalanan ay ang Diyos. Hindi ko alam kung natumbukan ho at kung naging klaro. Meron pa ho ba? Or 1-2 minutes? Thank you po doon sa mga tanong, maging sa mga comments natin. Kung wala na, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, pinupuri ka namin, minamahal ka namin, at tulungan mo kami at buksan mo ang aming mga mata na makita ang mga katotohanan sa iyong salita, at hindi lamang yun, O Diyos,